Hey, this is Francis, and Subgrid is here. Isa to sa pinaka-inaabangang feature simula nang na-release ang CSS Grid. Gamit ang Subgrid, pwede nang ma-inherit ng mga element ang grid rows at grid columns ng parent elements nila as long as mayroong display grid sa element na yon. Matatandaan na Firefox ang pinakaunang nag-release ng Subgrid parang a couple of months or years after ma-release ang grid. Pero unfortunately, matagal ang inabot bago nakahabol ang ibang browsers. But that's a thing of the past now dahil nandito na ang Subgrid sa lahat ng modern browsers. Check natin kung paano ito gamitin. Tingnan natin ang isang use case para sa Subgrid. Sa example na to, makikita natin na may isa tayong grid ng cards. Okay naman to for the most part, kaso as you can see, hindi pantay-pantay ang height ng images, which can be problematic kapag nagkaroon na ng rows. Pero gamit ang Subgrid, pwede nating pagpantay-pantayin ang mga image sa grid kahit na nasa loob sila ng isa pang element. Gumamit tayo rito ng object fit cover para hindi ma-stretch ang images kapag nagbago na ang width at height. Kahit bago lang ang Subgrid, available na ito sa mahigit 84% ng global users. Kaya pwedeng-pwede na itong gamitin sa mga production websites. Kapag hindi supported ng lumang browser ang Subgrid, ini-ignore lang ito. Kaya sa fallback, siguruhin lang na usable pa rin ang UI mo kahit walang Subgrid. Tingnan natin ang structure at markup ng grid at cards. May class na grid, ang container natin at nakaset ang display nito as grid. Bawat isang card naman sa loob ng container ay may class na article. Gaya ng grid, nakaset din ang display nito to grid. May dalawang direct children ng article. Ang una ay ang article image, na mismong image element, at nasa loob naman ng article body ang title at description ng card. In summary, ganito ang structure ng markup natin. Tingnan naman natin ang grid gamit ang developer tools ng browser. Ang gamit ko ngayon ay latest version ng Firefox. Kapag nakaset to grid ang display ng isang element, may button na lalabas sa tabi nito sa inspector. Ipapakita nito ang shape ng grid ng element. Kasama rin sa makikita natin ang grid numbers at kung gaano kalaki ang gaps between the grid cells. Ngayong nakita na natin ang base setup, subukan nating i-apply ang subgrid. Una natin isi-set ang grid auto rows property ng grid container. Ibig sabihin, kapag magdadagdag ang browser ng bagong rows, mag-a-add ito lagi ng isang 3FR na row at isang min content na row. Kapag tiningnan natin sa browser, parang hindi pa ito may effect. Balik tayo sa code para ayusin ito. I-style naman natin ang mga card. I-set natin ang grid row property nito as span2. Ibig sabihin, sasakop ng dalawang rows ang bawat card. Ito rin ang i-occupy ng article image at article body later on kapag in-apply na natin ang subgrid. Sa browser, makikita natin na may dalawang row ang bawat card. Dahil naka-min content ang bawat pangalawang row, 0 ang height nito. Pansinin na may na-apply pa ring gap sa pagitan ng rows kahit 0 ang height. Balik tayo ulit sa code para finally i-apply ang subgrid. For this one, isa-set lang natin ang grid template rows property to subgrid. Kapag ganito, i-inherit lang ng element ang grid ng direct parent nito. Kung nasa higher up sa hierarchy ang grid, hindi magkakaroon ng effect ang subgrid. Kapag na-apply na ang subgrid, makikita nating automatic na na-layout ang image at article body sa dalawang rows na na-inherit galing sa grid container. Pero dahil naka-auto ang height ng image, nagkakaroon ng ganitong malaking weird na space sa unang row ng cards. Mararemedyohan natin ito by setting the image height to 100%. And while we're at it, iset na rin natin explicitly ang row ng image at article body. Hindi naman natin gawin ito para sa kasong ito, pero mas fini-favor ko lang personally na explicit na nakaset ang grid rows. Now, makikita natin as expected na pantay-pantay ang images sa iisang rows regardless ng height nito. Eventually, kung mas mahaba ang text sa article body, kusaring mag-a-align ang rows nila. Pansinin na sa DevTools ng Firefox, may tool din para sa subgrid sa mga element na nakaset to subgrid. Kapag inactivate ito, makikita natin ang individual numbering sa loob ng card at independent ito sa numbering ng grid container. Isa sa mga fundamentals ng grid layout ang gap. Gamit ang gap property, pwede nating maset ang gap between both columns and rows ng sabay. Pero kung gusto natin silang iset ng magkahiwalay, magagamit natin para dito ang column gap at row gap properties. Pwede natin gamitin ang row gap para taasan ang gap sa pagitan ng mga cards. Pero kapag in-adjust natin ito sa grid container, nadadamay din ang row gap sa loob ng cards na naka-subgrid. To solve this, pwede tayong mag-set ng hiwalay na row gap property para sa cards.
Sa case na ito, nakaset ang row gap ng parent grid to 2rem para magkahiwa-hiwalay ang bawat card. Pero nakaset naman to 0 ang gap sa loob ng card. As you can see, simple lang gamitin ang subgrid, especially kung gumagamit ka na ng CSS Grid. Bukod sa video na to, may mga nakalink pa sa description ng articles at videos na pwede mong tingnan para sa mas detalyadong discussion about subgrid. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na to at mag-subscribe sa Antares Programming YouTube channel. Pwede nyo rin ako i-follow sa mga social media accounts at AntaresPHDev sa Twitter, sa Instagram, and Facebook. And kung nasa Mastodon kayo, pwede nyo ako ma-follow sa @AntaresPHDev at tambayan.us. At huwag din kalimutan na i-visit yung website namin at antaresph.dev para sa mas marami pang articles at infographics at mga videos tungkol sa web development in general, particularly in CSS. Again, this is Francis for Antares Programming. See you later!